I'm Janelle Balayo. And I am Kyla Rose Amri. We are third-year nursing students from Maryhill College. And as the researcher of this research project, naghanap kami at namili kami ng ilang professional nurses na kung saan maaaring makatulong sa aming second-year Marian student upang maboost ang kanilang competence at self-confidence. And yung question po is, if you could give one piece of advice to second-year nursing students aspiring to become a registered nurses, what would it be based on your experiences? So tara, tingnan natin ang kanilang mga sagot. Tara! Hello, second-year nursing students of Maryhill College. By the way, my name is Brian Absede Daya. I'm a registered nurse with 15 years of hospital experience in a tertiary hospital in Lucena City, which is Mount Carmel Diocesan General Hospital. And currently, right now, I am a seaman and working as a cruise nurse in the largest sailing ship in the world, which is the Royal Clipper by Star Clippers Adventure Sailing. Ang journey ko na ito ay i-divide ko sa dalawa. Nung estudyante pa ako and nung nagtatrabaho na ako bilang isang nurse. Ako ng year 2000. Sa panahon na yon, napakarami ng gustong mag-nursing. Even yung mga meron ng trabaho like yung mga PT, doctors, and other medical staff ay talaga naman lumilipat sa linya ng nursing dahil napakataas ng demand ng mga nurses nung panahon ng year 2000. So, after ko graduate ng year 2000, hindi ko alam kung anong course na kukunin ko. Tinake ko ang course na BS Psychology dahil ito ay nabanggit at nasabi sa akin ng mother ng cousin ko dahil ako daw ay maboka, magaling daw ako magsalita, so nababagay daw sa akin ang BS Psychology. After ko mag first year sa Far Eastern University, sinabi ng aking half-sister na Brian, mag-shift ka na ng nursing dahil napakataas ng demand ng mga nurses ngayon and you can go abroad. And kahit graduate ka ng nursing at ayaw mong magtrabaho sa hospital, pwede ka sa lahat. Pero hindi siya katulad ng ibang course. So after that, I shifted from BS Psychology to nursing. Hindi ako matanggap para makapag third year dahil meron pa akong kulang na mga 6 na subject na pang first year. So after ko mag second year, nag first year ako. Actually, I was so very depressed kasi napag-iwanan ako ng aking mga kabatch kasi sila third year na and ako nagpa-first year pa lang. Pero syempre, hindi naman to naging hadlang sa akin. Kaya tinapos ko ang pagiging first year. And after that, hindi ako napasama sa cut para ako maging third year. So talaga nalungkot ako. Sinabi ko sa sarili ko, ano ba yan? Tama ba ang pagtitake ko ng nursing? Kasi na-late na ako tapos nasayang ang isang taon ko sa pagtitake ng 6 na subjects lang. And then after a while, hindi ako makakasama sa cut para maging third year. So ngayon naman, gusto kong bumalik sa Far Eastern University. Ngunit, back to zero. Kasi ganun yun. Kapag umalis ka sa kanila, magba-back to zero ka. And of course, hindi naman din biro ang pagbabayad ng tuition fee. And of course, nung panahon ko, ay talaga naman naghihingalo na ang CAP pension plan. So I decided na mag-school sa katabing school ng Far Eastern University, which is dito din nagmamasteral ang mga teachers ko sa SLSU. So which is dito sa Philippine College of Health and Sciences Incorporated. So dito ako nag third year. So after ko mag third year, nakagraduate ako ng year 2005. Ayan. So, by the way, bago tayo mag-move on doon sa aking phase bilang isang nurse, nais ko muna kayong bigyan ng mga tips or advice mga students. So, number 1 is, of course, study hard. Dahil alam naman natin, ang pag-nursing ay hindi biro. Napakahirap na course nito and of course, napakamahal ng course na to. Kaya naman, kailangan nyo talagang mag-aral ng mabuti. Pangalawa, focus on your studies. Dahil hindi ka talaga makakatapos ng nursing at maiiwan ka ng iyong mga kabatchmate kung hindi ka talaga mag-aaral ng mabuti. Number 3, adapt the skills na nakuha ninyo sa school, sa inyong
lab skills, and of course sa duty skills na nakukuha ninyo sa pag-duty nyo sa iba't ibang hospital and other medical facilities. So kunin nyo lahat yon kasi magagamit ninyo yon once na kayo ay magtatrabaho na sa hospital. Okay? And lastly, number 4, enjoy your nursing journey bilang isang estudyante. Maaaring ang ilan sa inyo gusto nyo nang magtrabaho, gusto nyo nang maging nurse or registered nurse at makapagtrabaho. Pero bilang isang registered nurse, sasabihin ko sa inyo na mas maganda pa rin maging estudyante na wala kang iniisip, na hihingi ka lang ng baon at magpapakasaya kasama ng inyong mga kaibigan while you are learning. Kasi once na isa ka ng ganap na registered nurse, napakahirap ng scheduling, napakahirap magbalanse ng pera mo. And of course, talaga namang hindi biro once na ikaw ay talagang nakatungtong na sa sarili mong sapatos. Dahil once na nakagraduate ka and nakapagtrabaho ka, that's the time na mag-stop na yung mga pagbibigay ng pera ng magulang ninyo sa inyo. Alright? So ngayon naman, pupunta tayo sa phase bilang isang registered nurse. Dahil nakagraduate na ako and isa na akong lisensyadong nurse, nag-apply ako sa Manila. So nag-apply ako sa UERM at saka sa PGH. Actually, tanggap na ako. Hinihintay ko na lang na makapag-start ako by Monday. Pero tumawag ang Mount Carmel Hospital ng Wednesday sa akin. And ang sabi nila, meron daw interview ng Thursday. So ako naman, sinabi ko sa aking nanay na uuwi lang ako ng Lucena para magpa-interview kasi malay mo naman hindi ako matuloy sa Manila. So dito ako nag-apply. And hindi ko alam na after my application, nagdire-diretso na. And of course, the rest is history. Tumagal ako ng 15 years sa Mount Carmel Diocesan General Hospital. Alam niyo guys, ang una kong sinabi, hindi ako tatagal kasi 2 years lang ako and then after that, magtatrabaho na ako abroad. And who knows? Hindi ko alam kung ano nangyari. Tumagal ako ng 15 years. It's because I love the facility, I love the people around me, and of course, naging happy ako sa stay ko sa Mount Carmel Diocesan General Hospital. So ano naman ang maiapayo ko sa inyo bilang isang registered nurse? So una sa lahat, find and apply a good medical institution na kung saan ma-enhance ang inyong skills and knowledge. Alright? Pangalawa, alam naman natin sa hospital right now, nagkakaroon ng time to time na reshuffle. Meaning to say, for example, nandito ka sa emergency room, after 6 months or after 1 year, pwede kang matransfer sa operating room. After 3 months or maybe 6 months or 2 years, pwede kang matransfer sa dialysis or sa ordinary nurse stations. So, bakit ko sinasabi ito? Grab this opportunity. Maaring sa panahon na yan, ayoko na parang feeling mo pinaglalaruan ka ng hospital na bakit ako lagi na lang akong nililipat, hindi ata ako gusto ng head nurse. No. Grab that opportunity kasi ako bilang ako, a nurse ako for 15 years, kung saan-saan na ako napunta. Start ako sa nurse station 2 which is ito is yung communicable ward and medical ward. Tapos nailipat ako sa nurse station 3 which is that time it is medical, surgical, and OB ward. And then after that, na-transfer ako sa nurse station 1, pediatric ward. And nung panahon na yon bumagsak ang mga medical technology, so konti ang mga medtech nung panahon na yon. That's why humingi ng tulong ang ancillary service ng Mount Carmel Diocesan General Hospital. So naghanap sila ng mga nurse phlebotomists. So ako yung isa sa mga kauna-unahang nurse phlebotomist and senior phlebotomist ng hospital. And later on, naging head ako ng phlebotomy section. And after that, nakuha ako bilang isang infection control link nurse. And then later on, naging nurse, diabetes nurse educator ako. And after that, dahil kumonte ang mga nurses ng pool of nurses sa nursing service department, sila naman ang humingi ng tulong at pinull out naman nila ang mga nurses
outside the nursing service. Kaya nabalik ako sa Nurse Station 1 as pediatric. And after that, nagkameron ng COVID, napunta ako sa COVID facility ng Mount Carmel Diocesan General Hospital. And after that, dahil na nag-lie-low na rin naman ang COVID, that's the time na napunta naman ako sa medical ward ng Nurse Station 1. So, napakadami kong naikutan. Pero, nung panahon na yun, napapaisip ako, bakit ba ako kung saan-saan napupunta? Pero, nitong nag-apply na ako, talagang natuwa sila sa aking credentials kasi ang dami kong napuntahan. And kahit saan ako napunta na yon, ang dami kong natutunan. And of course, itong mga natutunan mo na ito, madadala mo to kahit saan ka pumunta, lalong-lalo na kung mag-a-apply at magbalak mong magtrabaho abroad. Kaya naman, grab all the knowledge and the skills sa lahat ng mga department and special areas and even nurse stations na mapupuntuhan ninyo. Dahil ito ang magiging sandata ninyo in the future. And of course, number 3, don't push yourself na pumunta agad sa abroad at makapag-abroad para kumita ng pera. Alam ko, karamihan sa inyo or ilan sa inyo ay nag-nursing, it's because you want to have a good life. And of course, magbigay muna kayo ng inyong service sa Pilipinas. And after that, kung meron ka ng magandang at solido na experience, that the time na pumunta ka at mag-apply abroad. Okay? And lastly, bilang isang good nurse at ikaw ay isa ng senior nurse, huwag mong kalimutan na i-share ang lahat ng mga knowledge and skills mo sa lahat ng mga baguhang nurses na papasok sa pinagtatrabahuhan mo. Dahil tandaan mo, nagsimula ka rin sa baba. Hindi ka naging isang magaling na nurse sa pagpasok mo sa isang institusyon. Nagsimula ka sa baba all the way sa pagtaas. And of course, kapag nandun ka na sa peak na ang dami mo ng knowledge, naging senior nurse ka na, naging charge nurse ka na, and who knows, pwede ka rin maging head nurse o kaya naman maging supervisor. And once na nandun ka na sa peak or tugatog ng iyong tagumpay, huwag mong kakalimutan na i-share ang knowledge mo sa mga baguhang nurses. Alright? Nais ko rin namang sabihin sa inyo na hindi lang naman sa ospital pwede kang magtrabaho bilang isang registered nurse. Pwede kang pumunta sa education and training. Pwede kang pumunta sa banking. Pwede kang pumunta as research. Okay? Pwede ka rin pumunta sa government. And of course, katulad ko, pwede ka rin maging isang seaman. Pwede ka rin maging cruise nurse. And roam the world for free. Kaya naman, hindi lamang napupunta o napapako ang inyong future sa hospital. Marami tayong pwedeng puntahan as a registered nurse. Dear students, kumuha kayo ng inyong mga idol. Pwede ang inyong proctor, pwede ang mga teacher ninyo, pwede ang mga clinical instructor ninyo, pwede ang mga nurses na nakikita ninyo sa hospital. Kumuha kayo ng inspirasyon sa kanila. Katulad na rin ng inspirasyon ni Miss Camille. And I think she is the best representation ng courage and commitment sa gusto nyong dream na tahakin, which is ang maging nurse balang araw. Kasi katulad niya, hindi biro na meron kang pamilya, nagtatrabaho ka, at the same time nag-aaral ka. Kaya naman talagang I'm very proud sa aking katrabaho, which is Miss Camille Palangka. Talaga namang focused siya sa kanyang goal, which is gusto niyang maging nurse. At hindi naging balakid yung hirap at sasabihin mo na puyat ako o kaya naman mag-aalaga pa ako ng anak ko. Walang ganon. Kasi nag-e-excel pa rin siya sa kanyang pag-aaral. Maaaring sasabihin ninyo napakahirap o baka naman hindi nyo kakayanin. Pero walang excuse yan sa taong focus sa inyong goal. Kaya naman kudos to you, to Miss Camille Palangka. And gusto kong i-congratulate ka kasi malapit ka nang matapos. Ilang tumbling na lang magiging nurse ka na. So before I end,
ito yung final advice ko to each and every one of you mga nursing students. Na if you have a dream, focus on your dream. Mag-aral kayo ng mabuti dahil hindi naman masamang mangarap. Lalong-lalo na kung ito ay lalaki pa ninyo ng tiyaga, focus, and of course, ng dasal. Kaya naman maraming salamat and God bless you all and I hope na maging isa rin kayong mga nurse balang araw. Kaya naman marami pong salamat sa inyong lahat. Thank you so much for this invitation and God bless you all.